alam mo yung batas sa Dole. Ano nga ba yung mga bawal doon at makasuhan, di ba? Exempted sa minimum wage. Yo, what's up? Good morning, good morning. Kumusta kayo dyan? Magandang araw ng Tuesday na ba ngayon? So, ngayong araw na to, importante to. Isasama ko kayo, ikaw kung meron kang negosyo ngayon, isasama ko kayo, samahan nyo ako pupunta tayo ng napakahalagang departamento ng gobyerno para to sa ating mga negosyante. At sigurado marami tayong matutunan dito kasi in-invite tayo, no? Nagbigay sila ng letter dito sa ating salon para mag-attend ng event ngayong araw na to. First time ko rin sa ganitong event, kaya exciting ako, pero late na tayo late. 9 yung seminar, tapos ng oras na ngayon 9:10 na, tapos dito pa tayo sa kalsada at nabutan pa tayo ng tsaka nga ito, may baon akong kanin dito. Ayan, kanin. Lang kasi ako, nagbabaon ako pag maalis. So may kanin lang tayo dito. Kain muna ako saglit kasi naka-stop pa. Konting kain lang, baka mahuli tayo. Yun lang. Dalawang subukan lang. Kasi hanapin ba natin yung Dole building nasaan. Hindi ko kasi alam. Kaya samahan nyo ako Papakita ko rin sa inyo kung ano yung mga nalalaman natin doon kung ano yung baka may bayarin. Wala pa naman tayo pera kayo. Bago tayo mapunta doon, guys, kwentuhan muna tayo dito sa ating sasakyan. Oo nga pala, noong nasa isang salon pa kami, isang salon company, ikwento ko na rin yun sa iyo, na nakapunta na pala ako ng Dole, guys. Dole, pero yun naman ay sa Jensen naman. Dati kasi may branch kami ng salon sa Jensen Tapos nung may pandemic ay na-close sila, kaya nagsara yung salon natin. Naman nung panahon ng pandemic. So ngayon, bago tayo papunta dun sa Dole, ay kwentuhan tayo yung napunta ako sa Dole. Ano yun, guys? Meron kaming hindi ito. Merong isang tauhan kasi yung salon kasi na yon ay tinurn over sa amin ng dating may-ari. Dating manager ng salon. So kami yung pinahandle niya kasi sumuko na siya, surrender na siya, na ayaw na niya mag-manage ng salon, kaya kami yung patuloy. So ang nangyari, may hindi sila pagkakaunawaan nung dating niyang manager o dating manager ng salon, at kami yung sumunod. So nagpa-Dole pala tong taong to. Nakalimutan ko na nung pangalan, lalaki nun. Nagpa-Dole, nagulat na lang kami dahil kami yung tinawagan ng Dole. Kami yung na-Dole, nagulat na lang kami kasi wala pa kaming isang buwan doon. Kami yung pinatawag. Nag-resign kasi yon kasi maraming issue yon. Maraming problema, maraming sa kumpanya, kaya nag-resign siya. Kala namin maayos yung niya, yun pala nagpa-Dole. So yun na nga, nakarating kami ng Dole. Ako dito naalala ko yung yung asawa ko, takot na takot sa kasi pinaano pa kami, radio station, nagpa-advertise pa sa radio kasi may may kakilala siya, dating DJ siguro yung
taong yon. So tinawagan ka rin kami ng radio station ng Gensan at tumawag rin sa amin yung Dole na ganito may ano ka, may kaso ka, punta ka dito. Tapos kami ay taga Digos, so pupunta kami ng Gensan ngayon. Malayo pa to sa amin. So pagdating namin doon ay grabe talaga ang ano yan, kasi Dole ba naman yung pupuntahan mo, tapos first time mo pa. So grabing takot talaga yon. Pero hindi naman pala ano, iba yung expectation natin na iba pala yung ano ng Dole, depende rin sa case nyo. So ang nangyari sa amin ay nasettle lang naman. Mas gusto nilang mag-settle, yung Dole gusto nilang mag-settle. So mamaya muna yung kwentuhan natin, hanapin ko pa yung ano, saan yung building ng Dole. Sige. Ayun, nakita ko na. Atin tayo. So yun na nga, no? Sinabi ng Dole sa amin na makipag-areglo na lang daw, na maliit lang naman ang problema pala yun. Ay, yun na areglo naman. So wala palang parking space dito, guys. So nandis lang magalit. Park tayo dito. Hindi naman siguro. Pwede yata. Pwede siguro, guys. So dito na tayo sa Dole, guys. At galit naman yan eh. So mamaya lang tayo ulit kakain. Lalabas na lang tayo. Tingnan mo natin yung sa loob. Ito lang yung loob ko. So bye muna. Pasok muna sa loob. Pasok tayo ng loob ng Dole, guys. Sir, good morning. Good morning, sir. Ay, asan na itong may seminar, sir? Diri, sir. Sige. Book sa dali. Pangalan sa Book na mo. Pangalan sa tindahan, sir. Sige. Yo, what's up? Tuloy tayo, no? Nakakatapos na tayo doon sa ating seminar sa Dole at marami tayong natutunan. Siyempre, nakikinig tayo eh. Magaling tayong na estudyante. Ito lang nung pagkatapos no sa Dole natin, medyo nakakalungkot siya. Pero masaya, no? Ito yung nakakalungkot pero exciting naman, masaya kasi at least nalinawan tayo na ang dami pala nating dapat asikasuhin. So ngayong mga susunod na mga araw, no, lagi ko kayong isasama kasi Dole tayo, tapos ngayon mag-apply tayo ng marami pa lang guys, maraming mga benefits, no, kung alam mo yung
alam mo yung batas sa DOLE. Ano nga ba yung mga bawal doon at baka makasuhan, di ba? So dapat alam nating mga negosyante na yan, lalo na sa mga small business owners na katulad ko, no, dapat alamin nyo ang karapatan nyo sa inyong negosyo, kung ano ang mga bawal at ano yung mga responsibilidad nyo, kasi marami pala tayong responsibilidad dyan. Yan, lalo na yung sa mga pasahod, no? Lalo na ngayon minimum wage ang taas, di ba? Nung bandang kaumpisa ng ng discussion, no, mga wala pa sa kalahati, medyo nakakalungkot, no, kasi yung minimum wage, kung bibilangin mo sa mga tauhan natin at sa mga expenses natin sa renta, sa kuryente, tapos meron pang 13-month pay na babayaran mo every year, yan parang malungkot ka talaga, no? Tatamlay yung mo, yung energy mo diyan. Ang dami pala. Sa isip-isip ko, parang yung buong kita yata ng isang taon ay sakto, kulang pa na ibayad sa mga, basta ang dami. Hindi pa yung wala pa yung ibang babayaran, sa meron pang BIR, no? Kailangan pa natin yan mag-asikasuhin. Pupunta din ako ng BIR, sasama ko rin kayo doon. Pero maganda naman yung natutunan natin doon sa ito, hindi ko rin to alam, baka ikaw hindi mo rin to alam. Sa mga small business owners pala, o mga nag-start ng business, meron palang mga anong tawag dyan, qualification, or merong tinatawag na exemption. Yan, exemption, na pwede kang maging exempted sa minimum wage. So palagi ko parang tatlo yata yung na yon, qualification para maging exempted ka. Una dyan is kailangan mong merong tatak na PMBE. Ano yung BMBE? Barangay Micro Business Owners Enterprises yata, basta ganon. So kailangan meron ka nun. So susubukan natin mag-apply doon sa DTI. Ngayon pagdating natin sa ating salon, mag-apply tayo ng BMBE. Grabe, napakaganda, di ba? Kasi pwede, ngayon ko lang din to nalaman sa tagal-tagal ng natin, taon sa negosyo, na pwede pala yun. Maging legal ka rin pala. Maging legal ka, maging karapat dapat yung yung pasahod mo. Hindi ka parang pinilit na magbigay ng minimum wage, kasi tayo mga nag-start ng business, nako malamang wala yung kitang yan, business mo, ang capital mo mga 100,000, 50,000, walang kita yan, walang kita yung negosyo mo, nag-uumpisa ka pa lang. So kailangan nating anuhin, no? Na yung headset natin, kailangan nating malaman din pala yan, yung mga ganyan, na dapat alam mo ano yung rules dyan sa sa business, anong rules dyan sa DOLE na yan. Mahalaga yan, dapat updated ka, alam mo kung ilan tauhan mo, parang 10 yata, 10 mga employee mo, ay pwede ka ring hindi maging minimum wages yung pasahod mo. Kasi guys, mga boss, mga madam, ang dami nating gastusin, ang dami nating bayarin, kapital pa natin ay galing sa utang. Nako, grabe, kawawa. So yun lang, maganda, marami tayong natutunan doon. At kung hindi ka pa nakapag-seminar sa DOLE, pumunta ka, isa kang negosyante ngayon o nagpapatakbo ka na ng negosyo,
mahalaga na dapat alamin din natin ang karapatan nating mga negosyante. At eto pa, hindi ko makakalimutan. Ngayon, nakapag-seminar na ako sa Dole, alam ko na kung paano tanggalin. Hindi naman tanggalin. Hindi, paano disiplinahin natin yung mga tauhan natin. So, sa ginagawa ko ngayon, meron kaming form at memo na pag hindi mo ito sinunod at hindi mo to hindi ka nag-follow ng ating rules and regulations sa ating company, ay maaari ka ring matanggal. Lalo na yung absent na yan. Eto, isang absent na walang letter o walang paalam o hindi ka nag-text, hindi ka nagpaalam sa company mo is equivalent to a wall. At maaari kang masuspend yan at maaari ka ring matanggal. Diba? Nakakatuwa kasi ang tigas ng mga mukha nila, guys. Ha? Merong emergency na sakit, biglang nilagnat. Biglang nilagnat, ha? Biglang sumakit yung tiyan. Meron yan, merong mga ganyan. So, kailangan natin ng letter pala doon. At pag wala silang paalam, hindi nagpaalam, bakit hindi pumasok, pwede palang isuspended yon at pwede ring i-terminate mo. Pero, meron tayong mga, sinusunod na batas. So, pwede, di ba? Pwede. So, kung isa kang negosyante at yung tauhan mo ngayon ay masakit sa ulo, pumunta ka ng Dole. At marami kang matutunan doon. So, yan lang muna, guys, kasi eto, yung almusal ko, hindi pa natapos. Di ba? Papasok muna ako sa loob at kakain saglit at pag-apply ako ng BMBE. Napakahalaga ng BMBE, guys, ha? Dito daw basihan ng Dole. Magche-check siya dyan sa loob ng establishment nyo. Pagpasok nyan, kung meron kang BMBE dyan na nakapaskil dyan sa harap ng establishment mo, ng business mo, ay masasabi na lang hindi na to sila, pwede to silang hindi mag-minimum kasi maliit to maliit na negosyante to So, mahalaga yon. At meron pang isa, registration form. Ito, binigay ng Dole sa atin. Mahalaga din to, guys. Papakita ko sa inyo. Ito naman, yung registration form. Yan. Sana maliwanag sa inyo. Comment lang kayo at ilagay ko to sa baba. Ito yung registration form sa establishment. Dito sa building nyo na comply kayo sa Dole. Sa mga safety to sa mga safety. Grabe, guys, ang laki ng penalty pala dito. Pag wala kang ganito, wala kang ganitong form, walang seminar sa inyo ng safety officer doon sa Dole, ang laki ng penalty. Tumataginting ng 20,000. Grabe, ang laki nun, ang laki, ang bigat. At ito pa nakakatuwa. Ito, halimbawa, hindi ka minimum wage yung pasahod mo. Halimbawa lang, pwede palang maging minimum yan kung mayroon kayong agreement. Halimbawa, ganito, yung pasahod mo is mga 200 o 300 lang. Tapos, nag-provide ka ng boarding house, yan, meal, yan, yung mga pagkain. Libre mo ng rice, ng ilaw, kuryente, tubig. Maari rin palang etong madagdag sa pasahod mo na ilagay mo sa agreement na yung consumption nila ng pagkain, ng mga ilaw, tubig, kung ikaw nagbabayad o yung staff house na kinuha mo, pwede mong ilagay dito at masasabi mong dagdag ito sa pasahod nila. Ito yung form, guys, pakita ko sa inyo. Yan. Wala maliwanag ba? Sana hindi nabaliktad hindi yata naka-mirror. Sige, basta meron palang agreement na ganon. Kung gusto nyo mangingi dito, message lang kayo kasi i-photocopy ko to. Or, maaari kayong pumunta sa Dole kung malapit lang kayo dyan, ha? So, papasok muna tayo sa loob ng ating salon. Maganda yung natin ngayon. At ito pang sa susunod na mga video ko, guys, ay mag-aaral ako ng bookkeeping tsaka accounting. Mahalaga to. Nakapag-enroll na ako at kung ano yung mga natutunan ko doon, i-share ko rin sa inyo, ha? So, follow lang kayo kung gusto niyo mga ganitong video
At huwag niyong kalilimutan, ako si Jeff Singko nagsasabing, kumbate pirme, laban lang sa buhay, laban lang sa problema mo sa negosyo. Tuloy-tuloy lang tayo, let's go!